Hello everyone, magandang araw. For today's video, samahan niyo po muna ako na maglinis dito sa bakuran ng aking nanay guys. Dito sa kabilang bahay lang ito. Dahil nga po meron din tayong area dito kaya kailangan din po nating linisan yung ating kapaligiran para naman kahit papaano maganda namang tignan at hindi puro kalat, puro sukal yung nandito sa ating paligid. Dahil nga rin po guys, ito yung aking sister-in-law, busy rin lagi sa kanyang work. Dinamay na po natin yung ating paglilinis dito sa kanilang bakuran. Una ko nga po palang ginawa, pinanglilipat ko ito yung mga halaman na nakakasagabal po dito sa ating daanan. Actually, pwede pa po itong daanan ng 4 wheels kung maayos natin. Kaya sabi ko nga po sa nanay ko, mas maganda po siguro pagka magkapera, ipagawa po namin ito para yung daanan namin, isang side lang siya at talaga namang maganda yung ating pagpapasok ng ating mga sasakyan. Every time na pupunta po kami dito, kung mapapansin po ninyo, talagang ako lang po dyan mag-isa yung naglilipat at naglilinis dito ng aming bakuran, gawa ng hindi po kaya ng nanay ko na magbubuhat-buhat ng mga halaman at tanging ang kasama ko po lang dyan, itong si Angel na nagbi-video sa atin. At nung time na yun guys, talagang umaambon-ambon na nga rin po, kaya nanghiram lang ako dito sa nanay ko ng sombrero na ating susuotin na panangga sa ambon para hindi po tayo magkasakit. Actually, meron po tayong pasok niya, nakapasok na po tayo kanina sa office at umuwi lang po tayo gawa ng pinabalik po tayo at na-reschedule po yung ating seminar. Kaya ganyan, umuwi po muna ako para kahit papaano may magawa naman po sa bahay. Kaysa naman po tutunga nga tayo na walang ginagawa. So, time is gold po. Kaya ayan, umuwi po ako saglit dito sa bahay dahil ilang oras pa nga po ang aming aantayin kung makikipag-chikahan lang ako. Walang mangyayari guys kasi ako rin po yung gagawa nito. Kaya sabi ko, it's time na para simulan ko. Kung halimbawa naman na hindi ko matapos, siguro sa susunod na araw at marami pa namang time para tapusin ito. So, ayan guys, nung sinisimulan ko nga po yan, may mga kasama rin po ako dyan na mga pinsan ko at yung aking kapatid na alam nyo na guys, ang kanilang bisyo, talagang maaga pa nga po umiinom na sila. Kaya nandyan po yan sila sa loob ng bahay ng nanay ko. Pero syempre hindi naman po natin sila pwedeng patulungin dito sa ating mga ginagawa. Baka tayo instead na makatulong pa, mas lalong gumulo ito yung ating ginagawa dito. At yan nga guys, pinakiusapan ko nga lang po itong si Angel kahit na nga po masama ang kanyang pakiramdam. Sabi ko nga po, videohan lang po ako at okay na yon sa akin dahil pinagsombrero ko lang din po siya kahit na umaambon. At ayan na nga po guys, kasi nga po nakakasagabal masyado sa daanan dahil may mga tao din po may mga nakatira din po kasi dito sa may dulong area na hindi na minsan nakakarating yung kanilang sasakyan gawa ng nakasagabal po ito yung ating mga halaman dito sa gilid. Kaya po napag-usapan po namin ng nanay ko na i-adjust at talagang dapat po ipapagawa namin ito para maayos po yung daanan ng mga sasakyan at hindi rin po maputik. Hindi lang po sa isang tao ang makikinabang, lahat din po kami, buong pamilya rin ang makikinabang nito guys. Kaya ayun, pinaplano nga po namin na ipaayos at ipasimento. Sana malapit na, sana swertehin din kami guys, no, para kahit papaano matulungan din namin ito yung nanay ko dito. Kahit na sila lang dito guys, ng aking pamangkin, ng kanyang alaga, kahit papaano lagi rin namin silang binibisita dito. At palagi rin pong sinisigurado na ligtas din po ito yung dalawa dito sa bahay. Ito guys, yung mga gawain ito, pwede naman din po namin ito pagtulong-tulungan na kasama yung aking mga pamangkin, yung aking sister-in-law. Kaya nga lang po, sobrang busy po nila. Halos araw-araw ang pasok nila from Monday to Saturday. Kaya sabi ko po, total naman, meron naman din akong time ngayon. Kaya ako na nga po pala yung gumawa nito. Ayan guys, pinangbabawasan ko nga lang po yan, yung mga sanga ng kahoy na nakaharang dyan sa daanan para kahit papaano po, mabawas-bawasan naman yung mga taguan ng lamok dito. At pagka ganitong talaga namang masukal na, yan talaga tuwan-tuwa yung mga lamok guys dahil dyan po sila tumatago. Kasi yung gantong gawain po, hindi na po halos kaya ng aking nanay. Gawa ng medyo napapadalas po ang kanyang pag-inda ng mga sakit-sakit. Alam nyo naman po pagka may edad na, di ba? Kailangan nasa loob na lang ng bahay, kailangan more on pahinga-pahinga. Pero madalas po pagka sinusumpong ng kasipagan, ganyan din po talaga. Lumalabas din po siya para maglinis-linis, magwalis, magtanim-tanim ng kung ano-ano. At ayan na nga po siguro ay namanan na natin. Tingnan nyo nga po guys, kahit na medyo nahihirapan na siya, sabi niya wala siyang pera. Pero ito yun guys, siya na po yung nagpapaayos ng kanyang dirty kitchen dahil nga po, sabi niya magpapasko na at bibisitahin na naman siya ng kanyang mga anak dito. Kailangan maging maayos naman kahit papaano sa mata natin yung kanyang kusina. Kahit dirty kitchen lang guys. Ayan, pinalagyan niya nga lang po yan ng puho dyan para presko daw po. At tingnan nyo nga po, meron po yan siyang taga-ayos dyan guys. At yan, habang may nag-aayos nga po, meron din siyang ini-entertain doon sa kanyang sala or sa kanyang balcony nga kung tatawagin dito sa amin. At yan nga po ako guys, tingnan nyo pa na ang linis-linis ko dyan at talagang wala akong pakialam sa mga nakatambay dyan sa labas. Tingnan nyo guys, medyo umaliwalas na dito sa amin. Talaga namang magandang tignan pagka medyo malinis ang iyong kapaligiran. Pero talagang nagpapaganda pa rin yung halaman natin. Medyo nasita pa nga po ako dyan ng nanay ko guys dahil nasobrahan yata tayo ng sipag. Kakaputol ko ng halaman, kakalinis ko dito, inatanggal ko yung kanyang kakatanim lang na halaman guys. At ayun, wala nang magagawa ang nanay ko kung hindi pagsalitaan na lang tayo.
kailangang tanggapin. At iyan na nga po, ito yung aking mga pinsan. Pinsan ko lang guys at ang aking kapatid na walang sawang umiinom. So paano ba yan? Kita-kits ulit sa susunod na video. Salamat po.